Dimples. Walang imposible sa taong may pangarap at determinasyon. Walang bagay na hindi kayang abutin ng taong nagpupursige at may tiwala sa sarili. At yan po ang pinatunayan ng ating letter sender ngayong umaga. Dear Dimples, ako po si Nolly Echage Torre, 24 years old, isang student athlete at 13 years na sa larangan ng pagtakbo. Sa kagustuhan kong makapagtapos ng kolehiyo, nagsipag ako sa training para makakuha ng scholarship at ako ay nabigyan ng oportunidad na makapag-aral sa Jose Rizal University. At nagtapos sa kursong BS Business Administration, major in Banking and Finance bilang isang magna cum laude and currently taking my master's in Business Administration at the National University. Nais kong magbigay ng karangalan sa aking mga magulang at makapagbigay ng inspirasyon sa maraming kabataan na hindi hadlang ang kahirapan tungo sa tagumpay. Ang Magna Runner ng Aurora, Nolly Echage Torre. At para bigyan po tayo ng inspirasyon at aral sa buhay, makakasama natin ngayon ang Magna Runner ng Aurora, ang ating letter sender na si Nolly. Congratulations and welcome to Good Morning, kapatid Nolly. Ma'am Dimpol. Hello, naku, maraming salamat sa pagpunta mo ngayong araw. Alam ko na maaga, pero as a runner, anong oras ka ba usually gumigising? So I actually woke up in the morning as early as I can. So 3:45 a.m. 3:45 a.m.? Yeah. Meron bang kasama ba yan sa routine mo? Bakit hindi 3:30? Bakit hindi 4? Bakit 3:45 a.m.? Actually, you should have enough sleep para syempre yung katawan mo ganado. So, yeah, kasi pag sobrang aga naman, parang kulang ka sa tulog. So, basically, ang hirap igalaw ng katawan. Agree. So, Yeah. at 3:45 a.m., anong oras dapat natutulog ang isang So, tao? usually dapat 9 p.m. Tulog ka na? Yeah. Lights out na? Yeah. Oo. Pero kasi ako, so I have class pa ng 9 p.m. So, basically, na-extend pa yung tulog ko hanggang 10 p.m. Kasi, Kasi yun may po. klase ka pa, May klase masters, pa. usually gabi Yeah. yan. Nolly, ano ng latest life update sa'yo at marami ka bang natanggap na mga job offers after mong graduate ng magna cum laude? So, ibig sabihin, ang mga medals sa ito ay medals para sa iyong pagtakbo. Yeah. Pero meron din yon sa iyong pagiging magna cum laude. Of course, yeah. Actually, there's a lot of opportunities that comes to me. There's a lot of job offers and a lot of interviews, but I chose to continue my master at National University, and I really want to continue my career as an athlete. That's why, ayun, nag-focus muna ako sa study ko at sa pagtakbo. Pero kaya hindi ko muna tinanggap yung mga job offers. I know that there's time for that, and I really want to palakasin pa yung sarili ko para magkaroon pa ng more credentials. Ang ganda, no? It takes a lot of restraint kasi. And usually kasi, di ba, parang yung instinct ng tao, ay tanggapin ko na yung trabaho dahil baka hindi na to dumating. Pero para sa'yo, binibigyan mo ng value ang edukasyon. Of course. Oo. Ang ganda. Galing ka sa simpleng pamilya. Pang-pito ka sa 12 magkakapatid. Oo. Ang galing naman. Love na love nila ang isa't isa, hindi ba? Oo. So, number 7 ka. Ilang babae, ilang lalaki? So, 6 na babae at 16 na lalaki. Wow! So, Yeah. napakagaling naman ni Daddy at saka ni Mami, ha? Nahati nila, girls and boys. Ayan kayo. Yes. Tapos ikaw ang kauna-unahang nagtapos ng kolehiyo. Anong course. pakiramdam mo at ng buong pamilya mo? You know what, Ma'am Dimple, sobrang saya sa puso. During the graduation, habang nakapila kami ni mama ko, sobra akong naluluha kasi sinabi ko sa sarili ko na ito na yon. Parang ako kasi yung syempre kauna-unahang nakapagtapos ng pag-aaral. Parang I really want to putulin yung kasi basically yung iba kong kapatid hindi talaga sila nakapagtapos ng pag-aaral. So parang ako yung kauna-unahan. Sobrang saya lang sa pakiramdam at sinabi ko sa sarili ko na finally ito na yon. And bago ako umakyat sa stage, sinabi ko sa mama ko, Ma, ito na yon para sa inyo to ni Papa. Oo, at saka ang maganda kasi, ang nangyari ay ginusto mo talaga, yung sabi mo nga gusto mong putulin yung ganong klase ng Yes. kagawian,
kumbaga. course. Hindi naman din yun masama, pero syempre, iba't iba ang mga tao. At ikaw, yung pangarap mo ay makapagtapos ng pag-aaral. Hindi biro kasi yung maging student-athlete ka, no? Atleta ka pa nga lang, napaka-busy mo na, lalo na pag naging estudyante ka. Sobra. Marami sa mga kapatid natin ang maaaring nanonood ngayon, nakaka-relate sila sa'yo, Nolly. Ano pa yung mga sakripisyong kinailangan mong gawin para makapagtapos ng pag-aaral? You know what? I came from a destitute family and I'm so proud of it at hindi ko tinatanggi yun. Kasi yung pa yung mahirap, yung nagtulak sa akin para mas galingan pa. Parang ayun nag-motivate sa akin na tapangan palalo. So basically, dati akong nangangalakal when I was in elementary and high school. So nangangalakal ako. And nangingisda, construction worker, and also nagagamas ng damo. So, parang ayun na rin yung naging source of income ko para tulungan yung parents ko at supportahan yung sarili ko kasi I am independent na lalaki. As long as kaya kong magbigay sa magulang ko, sa mga kapatid ko, ginagawa ko talaga yun. Yeah, sobrang hirap maging student athlete lalo na galing ka sa isang mahirap na pamilya. Pero proud ako sa sarili ko dahil nagagawa ko pa rin yung mga bagay na gusto kong gawin sa buhay. And isa kasi yung mga magulang ko sa naging motivation ko na rin para magpatuloy pa. Noong mga panahon na naggagamas ka, construction, lahat ng mga nangangalakal ka, ano ang nasa isip mo noon para makapag-move forward ka? Meron bang mga payo ang magulang mo sa'yo, ang nanay mo, ang tatay mo, na hindi mo makakalimutan dahil umabot ka sa ganitong pagkakataon? Yeah. Actually, my parents are not vocal kasi sila when it comes to Parang since isa sa mga payo na binigay nila sa akin is stay humble kahit ano man yung marating mo sa buhay. Actually, ayan din yung mga advices na binibigay sa akin ng mga taong nakapaligid sa akin. And yeah, I'm so proud of that. Even na hindi man sila vocal, sinasabi nila na proud sila sa akin, pero nararamdaman ko yun. Sa tuwing pinanghihinaan ka ng loob, at sigurado naman ako dahil kahit sinong kampyon, may mga pagkakataon na parang pakiramdam, kaya ko pa ba to? Ano pa ba ang kailangan kong gawin? Ano yung nagiging motibasyon mo para magpatuloy? Yung kahirapan sa buhay actually, and also my parents. Kasi namulat ako sa mahirap na pamilya, and even the smallest things is na-appreciate ko talaga. Merong isang moment na nakita ko yung mom ko at the backyard. Umiiyak siya dahil wala siyang mapakain sa mga anak niya. So parang ayun yung isa sa naging motivation ko para magpatuloy. My mom asked me kung kumain na daw ba ako. Then sabi ko, hindi pa. Then sabi ni mama, may noodles doon na may malunggay. So ayun yung parang nag-motivate sa akin, nagtulak na kailangan ko magpursige sa buhay kasi yung buhay namin is hindi madali. Kasi ang daming ang hirap na pinagdaanan and thankful ako sa mom ko and my dad kasi hindi nila kami sinukuan. Yun naman ang kailangan na talaga natin sa buhay, di ba? Minsan yung buhay, pakiramdam natin, sinusukuan na tayo. Yeah. Pero ang pamilya natin, nandiyan, kasama natin, na hindi sumusuko sa buhay, nagpapatuloy tayo. You know what? The good thing about me is, I know that there's a lot of challenges that comes into my life, pero I'm not, tinitignan ko siya, hindi siya as a negativity, tinitignan ko siya as a positivity to grow up as a person. Kasi kapag nag-dwell ka dun sa challenges na meron ka, mas talo ka eh. So, yeah. Thank you. Okay lang yun. Nararamdaman din talaga kita, Nolly. Alam na alam ko kasi yung pakiramdam na nanggaling ka mula sa wala. At kapag ikaw, nagkaroon ka, itong mga medalya na ito, ano pa ito? Kung pag inisip mo, ito ay material na bagay. Pero, para sa isang taong nagpursige sa buhay at nagawa mo to turn your pain into power, into something na pwede mo to make for yourself. Ang mga ito ay nagiging simbolo ng mga sakripisyo na ibinigay mo para sa pamilya mo at simbolo ng pag-asa. Yes. At ipapaalala sa iyo ang lakas mo kapag mga panahon na panghihinaan ka. As an athlete, ano pang mga gustong ma-achieve ng isang Nolly Etxague?
You know what? I really want to become a Philippine team, and I really want to compete sa international competition. So hoping na mabigyan ako ng oportunidad. Actually, this coming August 16, so isa ako sa magta-trial for SEA Games, and hoping na makuha ko yung time na pinapakuha nila. And thankful ako sa sa isang tao na nagbigay ng maraming opportunity or pintuan sa buhay ko, na si Doc Jerry Mayo. He is the founder of the Spectrum Runners Philippines. He is the one, siya yung naging way kung bakit ako nakakapag-compete sa in different places in the country. And sabi niya sa akin last time na papalarin daw niya ako sa ASEAN University Games. So hoping na matuloy yon, kasi that would be my ambition in life, na ma-representa yung Pilipinas sa larangan ng pagtakbo. Oo. Alam mo, ipagdadasal kita at naming lahat, Nolly, dahil ganyang klase ng puso ang gusto nating sinusuportahan. Yung taong hindi marunong give up sa sarili at sa buhay. Nolly, we cannot wait to have you back, dahil sa susunod na pagbalik mo dito, mas malalaki pang balita ang ibibigay mo sa amin. And I know for a fact that National University also has a very strong sports support, di ba? Oo, kaya sana talaga lahat ng mga oportunidad ay bumuhos na parang mga biyaya para sa iyo, Nolly, at sa iyong buong pamilya. Mabuhay ka. Maraming salamat, Nolly. Nolly, any social media accounts we can follow you on para naman masundan natin ang iyong journey as a runner? You can follow me on Facebook, Nolly Echage Torre. Sa what do you call this? Instagram. So same name. So, Nolly Echage Torre. Ayan. Yan ang susundan natin sa Facebook at sa Instagram, mga kapatid. Maraming salamat, Nolly. At tuloy lang ang pagtakbo sa buhay, ha? Padayon. Abangan ang mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.